Hello guys, Libra sign. Energy check po tayo para sa buwan ng Oktubre pa rin, So, itong reading na gagawin ko sa inyo is para sa second week ng October reading, okay? So, paalala lang po muna na this is a general reading. Pwede kayong makaresonate, pwede rin pong hindi. Kunin nyo lang guys kung ano yung magre-resonate sa inyo and leave the rest, okay? So, thank you so much po dun sa mga baguhan na subscriber ng channel na to. Thank you so much guys. And para po dun sa mga bumalik, thank you so much guys. And na-appreciate ko kayo guys. Malaking tulong po sa channel ko yung pag-subscribe ninyo kasi bago pa lang po ako dito sa YouTube. Thank you. And para po sa mga cross-watcher, kung nagugustuhan niyo po yung mga readings na ginagawa ko, please consider subscribe guys para ma-notify po kayo sa mga susunod na uploads ko guys. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na kayo guys. Wow, yung ating nakuhang mga cards puro puso. Guys, puro puso. Mukhang maraming in love na mga Libra this time. Puro puso yun nakuha nating cards. So, ano ba ibig sabihin nito mga to? Okay, first card nyo is meron kayong secret admirer, no? Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Okay, meron palang secret admirer ang ating Libra. And then, sabi dito, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul. Totoo naman yan. And the memories you have shared with those you love. Totoo naman yan, guys. Material things, hindi yan sobrang importante. Ang mahalaga yung maging masaya tayo. Tapos yung memories natin sa mga nagmamahal sa atin. 'Di ba? And then, meron kayong transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Wow. Okay, maybe yung iba sa inyo, kaya siguro puro heart tong nakuha natin, no? Kumbaga parang lumalalim na yung pagmamahalan nila, no, ng person niya. Okay? Siguro kung baka yung iba sa inyo nagpaplano ng magpakasal, ma-engage, no guys? And then, meron kayong look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Guys, look inside yourself daw. So, alamin natin ano ba ang situationship ng ibang Libra natin. Kung yung ibang Libra masaya this time dahil punong-puno ng pagmamahal ang kanilang sitwasyon. Ano pa po ba ang nangyayari sa ibang mga Libra natin? So, tingnan natin sa cards. And ano po ba mga important messages na dapat malaman ng ating mga Libra sa reading na to, Angel Spirits? Okay. Ay, matigas tong cards guys. Ang hirap. Ang hirap i-shuffle. So, okay. Okay. Pull na tayo ng cards. Okay, first card nyo is Page of Wands. Page of Wands is Aries card po ito, no? Aries. So, ano bang ibig sabihin ng Page of Wands? Page of Wands is someone na very energetic, no? Enthusiastic, masigasig, okay? And then, someone na parang newly found inspiration. Wow. Kaya siguro, nagkaroon ng transformation, no? Kumbaga, kung magkaibigan lang kayo, parang this time, ikaw na yung person na nagbibigay inspirasyon dun sa tao na yun. Parang mas lumalim na yung feelings ng person na yun sa inyo. Kumbaga, ikaw na yung isa sa nakakapagbigay ng inspirasyon sa tao na to. And, of course, siguro, yun, kaya a newly found inspiration, no?
hindi nyo alam yung person na to nagkakaroon na ng ina-admire na kayo ng person na to, na guys. So, what else? Parang someone na parang binibigyan ng gift yung kanyang sarili this time. Okay? And someone na parang trying new things sa kanyang life, no? Nag-iisip ng new things para sa kanyang sarili. Okay, Four of Swords. Four of Swords naman po is someone na this card po is Libra Pisces sign, no? Okay. Libra Pisces sign, itong cards na to. Someone na nagpapahinga lang this time, no? Resting. Okay. Four of Swords is rest and recovery. Nagsi-self-love lang siya, guys. Contemplation. Pwedeng healing from burnout. Siguro yung iba sa inyo mga Libra is galing sa hindi magandang relasyon, no? Kaya meron ditong healing, rest and recovery, a time of deep rest. Okay, so yung iba sa inyo galing sa hindi magandang relationship. And then meron kayong the world. The world is a major arcana po ito, no? Someone na parang gusto niyang tapusin yung cycle na yon sa kanyang life, no? Cycle ending and magkaroon ng new beginning sa kanyang life. Someone na gustong mag-leveling up, okay, and lesson learned yung person na to. Okay, guys? Someone na gusto nang isara yung cycle na yon, na pangyayari na yun sa kanyang life, no? Guys. And then, parang becoming a better version of herself na siya. Okay. And some of you, I feel na very abundance naman yung life ng iba sa inyo, mga Libra sign. And then, meron kayong Five of Wands. Okay. Kaya siguro, no, may paghihiwala yung iba sa inyo. Five of Wands is Virgo, Leo card po ito, no? So, pwedeng Virgo and Leo rin po yung person ninyo. Okay? So, Five of Wands po, ang ibig sabihin nito parang nagkaroon ng challenge or disagree of ideas and feelings sa inyo nung person na yan, no? Kaya, nagkaroon ng conflict, difficulty, and siguro marami kayong differences ng person na yan. Kaya, yung iba sa inyo nagkaroon ng conflict sa relasyon, no? Arguments, tension, lagi kayong may gano'n ng person na yun. And then, meron kayong the Magician. Major Arcana po Magician, no? Aries card. Okay? Someone na determinado tong person na to sa kanyang decision this time, no? Very skilled and very powerful tong person na to. Meron siyang power of manifesting, no? Kung ano man yung kanyang gusto sa buhay, meron siyang kakayanan na i-manifest yun. Okay, guys? And then, ayun na. Kasi, 'di ba, meron siyang kakayanang gawin yung kanyang gusto para sa kanyang life. That's why, siguro, kaya nagkaroon ng, nag-letting go na tong person na to. Okay, guys? Eight of Cups is a Pisces card po ito, no? So, someone is letting go na. Parang a time to move stuck energy tong person na to. Maybe parang na-stuck siya dun sa relasyon na kumbaga toxic na para sa kanya. Na guys, kaya parang nag-move na tong person na to. Nag-walking away na siya. Na guys, releasing that which no longer serves sa kanya. Kaya nag-walking away na tong person na to. Okay, guys?
Feeling disappointed siya, guys. Okay, so what else? Oh, meron kayong Ace of Cups. Ace of Cups is a Pisces card po ito, no? Okay, Ace of Cups is a new beginning in love, new romantic relationship. Okay, seeds of love and hope. Okay. Okay, pwede rin po itong a newfound emotions, no? And then awakening the heart, okay? So siguro, pwedeng ito, maybe some of you meron kayong dating relasyon and then dahil naging toxic yung pagsasama ninyong dalawa, and then I feel na meron naman kayong merong person na napalapit sa inyo na hindi nyo alam, may gusto pala siya sa inyo. And then dahil magkaibigan kayo, okay guys, nagkaroon ng transformation. Parang mas lumalim yung feelings niya sa isa't isa ng person na yon. So yung isa, nag-decide na lumayo dun sa person na yon. Kaya merong walking away. No? Guys. Parang feeling niya parang hindi nagwo-work yung pagsasama nila ng person niya kaya nag-walking away siya and then parang natagpuan niya yung sarili niya na meron pala siyang ibang gusto dun sa kaibigan niya. Nagkaroon ng yung feelings niya nagbago. No guys, nagkaroon ng awakening. The heart, okay? Newfound emotions. Itong person na to. Okay. So, what else? 5, dami nahulog. Okay. I feel kaya isa sa reason kaya nakipaghiwalay kayo dun sa person ninyo, no? I feel na hindi kayo binibigyan ng attention ng tao na yon. Okay? Kaya naisipan ninyo, na-stuck kayo dun sa relasyon nyo. Kaya lang this time nagkaroon ng awakening sa inyo and gusto nyo nang tapusin yung cycle na yon sa life ninyo. Kaya nag-let go na kayo. Okay? I feel na kumbaga maraming pagsisinungaling yung person na yun sa inyo. O may mga karibal kayo dun sa person na yun. Kaya hindi nyo na kinaya, kaya nag-walk away na kayo sa relationship na yun. And then, nagkaroon kayo ng Ace of Cups. Awakening the heart, a newfound emotions. Guys, a new romantic relationship. Maybe meron kayong napalapit sa inyo na kaibigan ninyo na hindi nyo alam, minamahal pala kayo. And then yung pagkakaibigan ninyo, nag-transform na parang mas nag-deep pa yung nararamdaman nyo sa isa't isa bukod sa pagiging magkaibigan. No guys? So what else? And then, 6 of Cups. Okay. I feel na yung person na nagugustuhan this time, yung secret admirer ninyo is long time friend nyo na siya guys. And yung person na to lagi niya naaalala yung mga happy memories na nung kayo pa. Kumbaga, this card po is reconnecting from people from the past. Okay, so I feel na yung person na may gusto sa inyo is dati nyo na siyang kaibigan. Matagal nyo na siyang kaibigan. And then, parang unting-unting nagkaroon ng transformation sa samahan ninyo ng person na to.
Okay guys? And dahil yung isang relasyon niya, yung unang relasyon niya, feeling niya may mga karibal siya do'n. Kaya nakipaghiwalay na siya and then tinapos niya na yung cycle nila nung person na yun. Na guys, ay ba't ko sinashuffle? So bottom of the deck ninyo, okay. Person na gustong i-isolate yung kanyang sarili this time, no? The Hermit is learning, okay? Meditation, self-reflection, solitude, respite, no guys? Gusto lang niya magpahinga this time and ayun, nagsi-self-reflection tong person na to this time. Okay. Soul searching tong person na to. Okay. Hermit card is a Virgo Aquarius sign po ito, no? So, clarify pa natin tong reading ninyo. Ano bang mangyayari sa reading ni Libra? Ano po bang magiging outcome? Ay, ano ba itong nakuha kong cards? Wait lang guys ha. Okay guys. Tagalan ako kumuha ng cards kasi nagkagulo-gulo. So, i-clarify natin tong reading nyo. Ano ba mangyayari? Ano po ang outcome ng reading ni Libra Signs? Ano po ang importante na dapat nyo malaman sa reading na to? Angel Spirits. Okay. Para kay Libra. Okay. Page of Wands, guys. Lumabas ulit. Guys, 2 beses na siya lumabas. May pagka-energetic nga, masigasig. A newly found inspiration. So, yun nga. This time nagising yung puso ng isa sa inyo, no? Parang nagising na lang kayo na hindi nyo na pala mahal yung tao na kasama ninyo. Parang yung totoong pagmamahal nakita nyo dun sa dati nyong kaibigan, na matagal nyo ng kaibigan. Siguro ito yung person na lagi nyo napagsasabihan or pwedeng dati nyo siyang kaibigan tapos parang nawala siya sa buhay ninyo and then bumalik, no? Reconnecting from people from the past, okay? Yung person na to, marami kayong pinagkakasunduan, okay? And then, masaya lang kayo ng person na to nung panahon na lagi pa kayo magkasama. Siguro kaya nagkaroon ng distance yung pagsasama nyo ng person na yun dahil nagkaroon na kayo ng relasyon. Okay? And then, nag-focus kayo dun sa relasyon nyo. Kaya lang, yung person ninyo, siguro meron din siya mga red flags, no? Isa na yung parang maraming karibal. Baka isa sa pinagdidiskusyon na ninyo is marami kang karibal sa kanya. And so parang nakaka-toxic yung relasyon, no? So, yung iba sa inyo parang sumurrender na dun sa ganong situation. Kaya, kumbaga, nagkaroon siya ng realization, inend niya na yung cycle na yon, hindi na siya masaya sa ganong sitwasyon. Kaya nag-walk away na lang siya. Kasi may kakayanan naman siyang baguhin kung ano yung gusto niya para sa kanyang future. Okay? So feeling niya hindi na nagwo-work yung pagsasama na yon. Kaya ang nangyari, releasing that which no longer serves sa kanya. Okay? Nag-decide na siyang iwanan yung sitwasyon na yun. Okay? Page of Wands is a newly found inspiration. Parang curiosity and trying new things ang ginagawa ng person na to this time.
And then, yun nga, sabi ko sa inyo, youthful spark ang nangyari sa kanya, no? Parang ito yung kaibigan niya ng matagal. Matagal niya ng kaibigan na hindi niya alam, mahal pala siya dati pa. Secret admirer na niya dati pa. Pero hindi niya nabigyan ng pansin dahil nag-focus siya dun sa relasyon na pinasok niya. And then, meron kayong Nine of Wands. Nine of Wands is, ano to guys, Sagittarius na card, no? Okay? So, Nine of Wands is someone na matyaga, okay? Determinado, resilience, itong person na to, may katatagan, no? And then, excitement for what to come, itong person na to. Excited siya. Excitement for what to come po itong cards na to, okay? Finding motivation in the face of difficulties. Okay, guys? So, what else? Ano ba po? So, the Emperor, okay? Emperor is a major arcana po, no? Aries Scorpio card po ito. Someone na very authoritative, divine masculine, okay? Fatherly figure, okay. Very powerful. And I feel yung iba sa inyo regarding sa kanyang paghahanap buhay, I feel na kung hindi maganda yung posisyon nito sa kanyang tinatrabahuhan, kumbaga mataas yung kanyang posisyon sa work, pwedeng magkakaroon ng promotion, no guys. Kumbaga mas tataas pa yung kanyang posisyon sa kanyang hanap buhay. So pag tumaas yung posisyon, ibig sabihin, big earnings ang mangyayari sa kanya, no? So very abundance after that. Pero kasi meron kayong Ace of Cups and then meron din kayong The World. Abundance din po kasi ang The World. So, maybe some of you is very stable naman pagdating sa kanyang finances. Okay. Queen of Wands. Okay. Queen of Wands is Leo sign to guys, no? So, ano ba si Queen of Wands? Queen of Wands is someone na may warm, may pagka-determinado, masayahin, outgoing person, no? Parang extrovert siya, guys. Masayahin siya. Very sensual, very confident, and meron siyang kakayanan na to help others, helping others, no? Kasi nga very abundance na rin tong person na to. Kaya, kumbaga may kakayanan siyang tumulong sa ibang tao. Very magnetic. Siguro nga marami siyang kaibigan tong person na to. Ano guys, kasi masayahin siya and very magnetic. Kumbaga, marami siya napapaamo na tao. Na guys. So, okay. Someone na Ten of Swords is Gemini card po ito, no? So, Ten of Swords naman po is someone na nakaranas o nakaramdam ng pagkatalo, no? Okay. So, I feel na yung person nyo to na iniwanan, feeling lost, feeling parang feeling niya binackstab siya. Being stabbed at the back. And painful ending. Okay, so nagkaroon kayo ng painful ending ng person na to. Feeling niya pinagtaksilan siya. Okay, guys. And this card po is parang an opportunity to find deep healing this time, no? So, parang yung relationship na to, nag-end na. Okay? Painful ending ang nangyari sa relationship ninyo ng dati mong person.
and then nagkaroon ng awakening para dun sa matagal mo ng kaibigan, matagal mo ng kakilala. Okay, so bottom of the deck po ng reading ninyo is, ayan na nga guys, 8 of Cups. Wala na talaga guys, nag-end na yung relation nyo. Painful ending na talaga ang relasyon ng iba sa ating mga Libra, no? So, 8 of Cups is walking away. Releasing that which no longer serves sa kanya. No guys, abandonment, disappointed. Okay guys. So, ano pa bang kukunin natin? Okay guys, mag-check tayo ng some situation kung anong nangyari sa person ng ating mga Libra. So, nag-end na yung cycle ninyo ng person na yun guys. And then, parang nag-start na kayo dun sa person na nagkakaroon ng gusto sa inyo at nagugustuhan nyo na rin guys. So, ano po ba ang some situation ng person ni Libra this time? Okay. Lessons. Okay. So, some of you know, or pwedeng yung person din ninyo, nagkaroon ng love lessons, no? Lessons learned. So, yun. And then, all around them. Okay. So, parang can't escape sa connection, no? Some of you nakaranas ng telepathic experience. And then, yung person na yun parang yung pagmamahal mo, your love hunts them. Okay? Kaya ganito siya, 10 of Swords yung kanyang feeling. No, guys? Feeling niya pagkatalo, feeling loss, painful ending. Your love hunts them. And then, what else? Spotlight, high-profile relationship, power couple, people invade the connection. Okay, yung iba sa inyo nasa magandang relationship naman this time, na yung relationship nyo maraming naiinggit sa sitwasyon ninyo, sa pagsasama ninyo ng person ninyo. So, ganito yung situation ng ibang Libra natin, no? So, what else? Okay, soulmate, soul connection. Ayun nga siguro guys, no, yung person na to, yung nagkakaroon ng gusto sa inyo na ngayon parang nagugustuhan nyo na rin. Okay? Meron kayong strong soul connection nito kasi parang ano siya guys past life lover guys. And ano kayo, very compatible. And then sabi ko nga sa inyo, dati nyo siyang kaibigan. Okay? So, yun. Soulmate pala kayo ng person na yun guys, yung bumalik. Okay? Yung bumalik sa, parang reconnecting people from the past, no? Soulmate nyo pala siya. And then, children. Okay. Yung iba naman sa inyo siguro may anak na ng mga Libra signs. Yung iba sa inyo parang children involved. Okay guys? Or di kaya staying for the kids. Okay. So, yun lang yung ating mga nakuhang messages para sa sa inyo mga Libra, no? Mag-pull tayo ng letters and numbers. Okay. Ano po ang meron kay Libra dito? Tingnan natin kung mag-resonate sa inyo yung
aking stones na ginawa para sa inyo. Meron kayong number 22, number 2, number 6, number 27, and then letter Z, M, number 17, and letter I. Guys, baka mag-resonate yung letter sa initials ng person ninyo and then yung numbers sa birthday or anniversary ninyo ng person ninyo, no guys? So, yun lang po muna guys yung ating reading para sa inyo mga Libra signs. So, yung reading ninyo, hindi maganda yung naging outcome, no? So, naghiwalay na yung iba sa inyo dun sa kanyang dating person and then this time, parang nakikipag ano lang tong person na to kasi I know some of you mga Libras is extroverted kayo eh. So I feel na yung iba sa inyo nakikipag-bond lang sa kanilang mga kaibigan or sa kanilang family this time. And gusto lang nilang gawing balanse yung kanilang life this time. Okay? So, parang nag-live na siya dun sa situation na hindi siya masaya and hindi na nagwo-work para sa kanya. Okay? Dahil siguro, very toxic na rin dahil baka laging maraming karibal dun sa person niya. No? And, yun. Kasi meron siya ditong magician. Meron siyang kakayanang baguhin kung ano yung mas makakabuti para sa kanyang future. Okay, guys? So, yun lang po guys, Libra sign. See you next reading. I hope na nakaresonate kayo and kung nakaresonate po kayo guys, please like po itong video and comment po kayo kung nakaresonate kayo. Thank you so much guys for staying sa channel na to and watching my videos. Bye for now. Have a nice day and blessed be. Love and light.